Ang kawawa ng bata. Ganito palang bata. Araw-araw nagtitipid. Mainit na mainit pa. Halika, bata. May 2 pang bote dito. Meron pa doon? Salamat po, tita. May pera na ulit. Pwede na ulit gamutin si nanay. Wow! Para akong mapakain, ibinenta ni nanay ang kwintas ni lolo. Ngayon ay araw ng mga ina. Sana magustuhan ni nanay ang kwintas na ito. Itay, may cancer ako. Malapit na akong mamatay. Si Andrea hindi pwedeng walang mag-alaga. Nakikiusap ako. Dahin mo siya sa pamilya de la Cruz. Ano man ang sabihin, apo mo pa rin siya. Wala akong apo na si Andrea. Hindi mo pinakinggan ako. Pinilit mong ipanganak ang anak na yan. Layon, walang paraan. Siya ang kahihiyan ng pamilya de la Cruz. Itay, lahat ng kasalanan, aking pagkakamali. Ngunit ako bata ay walang kasalanan. Itapon mo ang anak na yan. Ikaw pa rin ang anak ko. Hihiramin ko ang pinakamahusay na doktor para sa iyo. Hindi pwede. Si Andrea ay aking anak. Kahit mamatay ako, hindi ko siya itatapon. Halo? Sino ka? Halo? Lolo, pakiusap. Tulungan niyo si nanay. Tanteng. Inay, alis na po ako sa tabi ninyo. Ako lang po ay pasanin. Alis na po ako para mabuhay kayo. Huwag po kayong mag-alala. Ako po'y aalagaan ko ang sarili. Ang tauhan ni Lolo ay nasa daan na po. Pinanghako niya, dagamutin kayo, inay. Sana gumaling kayo. Mahal na mahal kita. Andeng! Hindi! Anteng! Nakita mo ba ang isang batang babae? Ganito kataas. Mahaba ang buhok, Andeng. Andeng! Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Nakita mo ba ang isang batang babae? Ganito kataas, mahaba ang buhok. Wala. Paano mo hindi nakita? May sira ka ba sa ulo? Andeng! Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Andeng! Itay! Dalhin ang binibini. Opo. Ginagawa ninyo? Ginagawa ninyo? Itay! Salamat po. 15 taon. Ang grupo Mabini na aki nasa tuktok na ngayon. Ang grupo Mabini ay itinatag dahil araw-araw hinahanap ko ang aking anak si Andrea ngayon. Ipinapahayag ko ang grupo Mabini ay gagawin ang lahat para hanapin ang aking anak si Andrea. Ang sinumang magbibigay ng impormasyon, makakakuha ng premyo, 500 milyon. Ang makatulong sa akin, hanapin ang aking anak ay direktang itatalaga bilang direktor ng grupo Mabini. Wow! Deputy Director! Tutuparin po ang kahit anong hiling niya. Oh! Wow! Hanapin ko! Kuya Rafael, pinag-aralan ko ang burda ng makiling at gumawa ng disenyong bagong estilo. Para sa'yo, isumite mo sa grupo. Mapapuri sila sa'yo. Handeng, ang galing mo. Ang ganda ng disenyo. Handa mong ibigay sa akin? Siyempre, Kuya Rafael. Kung hindi mo ako niligtas, baka napatay na ako sa lamig noon. Panalo ito sa paligsahan sa pagkilala ng pablika. Ako'y ikakasal sa'yo.
Tunay po ba, Kuya Rafael? Siyempre, totoo. Kung hindi, bakit kita niligtas at pinatira? Kuya Rafael, pait mo sa akin. May iba ka pang disenyo. Ibigay mo sa akin. Mas mataas ang tsansa natin manalo. May kalahating, tapos... Gawin natin. Mag-overtime ako. Gagawin kong tapos. Ang galing mo, Andeng. Oo nga, bago maganap ang parangal, huwag mong sabihin sa ibang tukol sa atin. Bakit po, Kuya Rafael? Hindi ba sinabi mong pakakasalan mo ako? Nasisinungaling ka ba? Hindi kita lulukohin. Andeng, gusto ko, pagkatapos ng parangal, ihayag natin ang relasyon natin. 5 taon na tayo. Hindi mo pa ako pinaniniwalaan? Hindi po, Kuya Rafael. Naniniwala ako sa iyo. Pupunta na ako magdisenyo. Walang utak talaga. Sa oras na manalo ako, ikaw at ako ay magkakaiba na ng mundo. Umasa ka pang pakakasalan kita? Panggulo. May balita na ba tungkol sa anak ko? Wala pa po. Disenyo ng burda ng makiling na ipinasa ng fabrika, pakisuri po. Halika, ilalagay ni Mama. Mama, araw ng mga ina ngayon. Bakit ako ang may regalo? Salamat, anak, sa pagiging anak ko. Dahil sa iyo, ang buhay ni Mama ay kumpleto. Magkapareho ang disenyo. Magkaparehong disenyo? Baka ang nagdisenyo ay nag-plagiarize? Hindi. Ang kanyang idinisenyo ay tungkol sa akin at si Andeng noong bata pa. Kailangan ko makita ang nagdisenyo nito. Po, Si Andeng. Si Andeng talaga. Panggulo, may kalahating oras pa bago tayo makarating sa pabrika ng talang makiling. Sa aming investigasyon, natuklasan namin ang naghay ng disenyong ito ay si Rafael Santos. Ang kanyang ama ay pangalawang pinuno ng planta. Ngunit meron siyang nobya at magkasintahan na sila ng 5 taon. Nobya? Anong pangalan niya? Si Andrea de la Cruz. Panggulo, huwag po kayong magpanik. Sa mga nakaraang taon, ang mga napapanggap na kayo ay napakarami na. Sa pangalan lang, hindi pa natin masigurado. Ngunit si Andrea ay empleyado rin ng pabrika ng tela. Ang nakaraang mga medical na record ay nasa record natin. Magpapadala ako ng tao para mag-imbestiga ng DNA at ihambing ito. Kahit hindi man, ang larawang ito ay napasaya sa akin. Ipagutos mo. Magdaos ng isang malaking seremonya. Ang para kay Rafael, gawing 500 milyon. At para sa kanyang ama, gawing pangalawang manager. opo, boss. Ande, miss na kita. Hinto. Ang larawang ito. Magandang araw. Tapos na po ba ang aking larawan? Oh, tapos na po. Ito na po. Magandang araw. Gusto mo rin mapaportrait? Hindi po. Gusto ko pong bilhin itong larawan. Itong ito po. Sige, ipababalot ko po. Magkano po? 3皮索. Tapos na po. Ito na po. Based sa uniforme, mula ka sa pabrika ng talang makiling, di ba? Bakit ka napipinta dito? Baka hindi nyo alam, nagsasanay ako magpinta para tulungan si Rafael. Para makapag-ipon siya at makapangasawa niya. Kitang-kita, mahal mo ang nobyo mo. Ang anak ko ay halos katulad mo. Nasa edad na rin siya na dapat magpakasal na. Mabuhay kayo ni Rafael. Salamat po, tita. Alis na kami. Palang, tita. Parang kilala ko si tita. Baka kala lang. Malapit na magsimula si Kuya Rafael ay mag-a-announce ng aming kasal. Ang daming pera!
Hindi pwede. Kailangan kong ibalik kay tita. Miss na miss kita. Anak. Si Andeng! Andeng talaga? Bilisan! Bumalik tayo sa lugar kung saan tayo nagpinta. Bakit wala na siya? Ang suot niya ay uniform ng pabrika ng Talang Makiling. May parangal na yon at lahat ay naroon. Puntahan ang pabrika. Opo. Pinuno Rafael, binabati kita. Ang punong tanggapan ay naghandog ng parangal para ipakita ang pagpapahalaga sa iyong disenyo. Hindi naman. Swerte lang. Mapagpakumbaba si Pinuno Rafael. Sa murang edad, nakakuha ng parangal. Mapahanga talaga. Ang anak ko, mula pagkabata ay espesyal. Ang utak niya, mas matalino kaysa iba. Hindi lang kaunti. Tama. At ang proyekto na ito ay pagsubok lang ni Kuya. Agad na napansin ng punong tanggapan. Ang kuya ko ay may magandang kinabukasan. Si Rafael Santos. Nasaan mo niya? Pasensya na. Siya ang nobya niya. Kaya siya ang aking anak? Halika! Ang gwapo ni Kuya Rafael ngayon. Parang baha niya talaga ako. Sa parangal mamaya, ihahayag niya na kami ikakasal. Toto. Salamat ho. Ang pagkakataong tumayo dito para tanggapin ang parangal ay dahil sa isang tao. Kung hindi dahil sa kanya, natahimik na nagbigay. Wala ako ngayon. Siya ang aking sandigan. At lakas na nagtulak sa akin. Ang aking tagumpay ay dahil sa kanyang tulong. Kaya sa oras na ito, gusto kong ipahayag ang aking pagmamahal. 5 taon na si Andeng para tulungan si Rafael. Walang tigil sa pagguhit. Kapag may oras, nagtitinda sa kalsada para magsanay sa guhit. Pinagsama ang burda para makagawa ng disenyo. Tama, di ba? Andeng, hindi nasayang ang iyong pagsisikap. 5 taon at sa wakas, nagbunga na... Hindi lang pasasalamatan ko siya ngayon. Papakasalan ko rin siya. Siya ang babaeng nais ko makasama habang buhay. Ang babaeng ito ay... Binibining Isabella Cruz! Ang pagkakataong tumayo dito tanggapin ang parangal ay hindi magagawa kung hindi dahil kay Bella na tahimik na sumuporta at napakahirap para sa akin. Mahal, nung nalilito ako, ikaw ang nagturo, ikaw ang gumawa ng disenyo. Kung wala ka sa likod, ang tahimik na pagsuporta walang karangalan na yon. Normal lang naman ito. Walang anuman. Kuya Rafael, ako ang nagpuyat at nagpakahirap para gumawa ng disenyo. Andrea, alam kong may gusto ka sa akin, pero may minamahal na ako. Ako at si Bella ay magpapakasal 3 araw mula ngayon. Hindi! Rafael Santos! Ikaw ang moderno si Chen Shimei! Tama! Ang daming ginawa ni Andeng! Wala namang kapalit! Si Isabela ay takapakma ng Cruz. Siya at si Pinunong Andrea ay talagang para sa isa't isa. Ang mga palaka, huwag nang mapumilit! Tama! Tsaka, ano naman ito? Ang tito ng Senyorita Isabela ay mataas na opisyal ng sanggay. Dito lang siya nagpahasa. Si Pinunong Rafael ay nakasabit sa malaking puno. Kuya Rafael, may maling pagkakaintindi ba? Walang maling pagkakaintindi. Andrea, ikaw ay walang magulang at walang kwenta. Buti na lang tinulungan ka namin. Mayabang ka pa. Gusto mo kaming gamitin. Pinipilit mo si Kuya. Wala kang pag-asa. Tanggap ni Rafael ang parangal na yon. Malayo ang mararating niya. Wala ka ng pag-asa. Kung may lakas ka pang guluhin si Kuya, mag-ingat ka sa akin. Hindi! Kailangan ko tanungin si Kuya Rafael. Kuya Rafael, may mali ba? Iba sinabi mong ikakasal tayo? Ikaw, hindi ka dapat. Di mo ba tiningnan ang sarili mo? Walang kapangyarihan, walang magulang, para mga asong gala. Ano pinagkaiba? Bakit? Gusto mo pa akong pakasalan? Walang gana akong kuhanin ng basura. Hayan mong sabihin ko, Andrea. Simula pa lang, hindi ka balak pakasalan ni Kuya sa loob ng taon. Para sa amin, isa kang asno. Yung katulong na libre, walang mawawala. Ang tadapagmanang tulad ni Isabela, ang karapat-dapat kay Rafael. Umalis ka! Tanggulo, hindi pa natin sigurado na siya ang iyong tunay na anak. Kanyang nalabas ang resulta? Sa loob ng kalahating oras. 3 minuto. Kailangan may resulta. Ano man ang maging kapalit? Opo.
Rafael, sino to? Isa siyang malanding babaeng nagpupumilit sa akin. Hindi maalis-alis. Parang isang peste. Ako ang masama. Ang pagmamahal natin, ang aking paghihirap. Sapat na! Ikaw, walang lahing ulila. Anong may bibigay mo? Ang iyong paghihirap ay hindi kayang pantayan ang pangtaas ng daliri ni Bella na nagbibigay ng maraming resources. Tama! Sino ang ama ni Bella? Sino ang iyong ama? Ipagkukumpara mo pa. Gusto mo pakasalan si Rafael? Huwag kang mangarap. Na yon ang parangal ni Rafael. Kung galitin mo ako, alam mo ba ang mangyayari? Alam mo ba, kung wala ako, walang parangal nga. Ano ang ibig sabihin? Baka ang disenyo galing kay Andeng kay Rafael? Sino ka ba? May lakas ka bang sigawan si Bella? Gaano katagal pa ang resulta? Pinakamabilis, 1 minuto. Bilis ah! Rafael Santos. Totoo palang ganito ka? Nadising ka na ba? Ikaw namang gagawa lang sa pabrika ng tela. Anong karapatan mo na maghangad kay Rafael na isang matagumpay na Ikaw ano? Sa sitwasyong ito, may lakas ka pa na sumigaw sa akin? Sa tingin ko, hindi mo pa kilala ang sarili mo. Ikaw ay pinakamababang manggagawa sa pabrika ng tela. Walang magulang, walang pera, at kahit na mas mababa pa sa pusa sa kalsada. Ang tatay ko ay manager ng pabrika na ito. Ang tito ko ay mataas na opisyal ng Grupo Mabini. Ang buhay ko ay hindi mo maabot si Rafael. Hindi ka man lang pinansin talaga. Okay. Rafael Santos, sa pagkainis mo sa akin kung gayon, ibalik mo ang aking patent. Ano? Ang iyong disenyo? Sino ang magpapatunay na sa'yo ito? Alam mo ba? Nung ipinasok ang disenyong ito, ang pangalan ng naghain ay si Rafael Santos. Walang kinalaman ang pangalang Andrea. Ang disenyong ito ay pinaghirapan tong aralin ang borda ng makiling para lang maisayos. May draft ako sa bahay. Pupuntahan ko lang para patunayan na akin itong disenyo. Alam ng lahat, nasa alaw, nagtatrabaho ka. Pagkatapos ng trabaho, nagbabantay ka sa pamilya Santos. Ang draft na ito ay ninakaw mo sa kwarto. Tama. Patunayan ko. Si Andrea ang nagnakaw ng draft ni Kuya. Makakapagpatutuo ako para sa anak ko. Kayo! Utang na loob! Binabayaran niyo ng masama! Nababayad din kayo! Andrea, alam kong matagal ka na dito. Bilang iyong pinuno, bibigyan kita ng pagkakataon. Ang tapang mong insultuhin ang pamilya ko. Gusto mo bang magkaroon ng parusa? Humingi ka ng tawad kay Rafael na yon mismo. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Kayo ang dapat humingi ng tawad! Tulong! Pinipigilan ko siya. Bitawan niyo ako! Ginagawa niyo? Wag-hawakan ako! Para hindi ka na makapagsira ng buhay, pipinsala ko na ang iyong mga kamay. Rafael, ikaw na lang. May pananagutan siya. Kinuha niya ang iyong gawa. Ikaw ang dapat magalit. Bakit nakatingin? Andrea, huwag kang magalit. Ikaw ang may kasalanan. Bakit kinuha ang aking patent? Wala kang kamay, hindi ka makadrawing, hindi ka makatela. Rafael, bakit hindi mo pa ginagawa? Baka may relasyon kayo ng babaeng to? Hindi naman. Mahal, paparusahan ko siya. Well, bigay mo ang martilyo. Gamitin mo ito. Kunin mo. Bitayin niyo siya. Halika dito! Boss, siya po ang inyong tunay na anak. Andrea, huwag kang magalit. Bigay mo ang baril!
ang may lakas ng loob. Sino sa inyo ang may lakas ng loob? Sino tong babae? Di ko alam. Bakit may baril siya? Bakit siya? Bakit may baril siya? Takot lang? Baril lang yan. Pabrika ng tela to. Magpapalaban ba siya? Anak, okay ka lang. Tita, ikaw? Bakit po kayo nandito? Anak, natagal ako. Pasensya na. Hey, matanda. Ginagawa mo? Baka nagtatanggol ka sa... Anak, manood ka lang. Ang lahat ng sumaktan ka ngayon, pababayaran nila. Nandito ako para ipagtanggol siya. Kayo lahat ay mamamatay. Ang tapang ng babaeng to! Bakit biglang may baril siya? Baka kilalang tao siya? Hindi ko alam. Matanda. Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ang manager dito. Si Tito Ramon ay pangalawa sa sangay ng 3 ilog ng Grupo Mabini. Magagalit ka ba? Pangalawa sa sanggay? Wow, malakas. Paano? Takot ka na ngayon? Walang kwenta ang baril na yan. Ipakilala ko lang ang aking pangalan, matatakot ka na. Walang baril. Mas masahol ang mangyayari sa iyo. Dahil ikaw ay mayabang at walang takot. Sasamahan kita. Gusto ni Senyorita Isabela ipaglaban ng kanyang pamilya? Tawagin ng mga tao. Opo. Bob, matandang babae. Patay ka ngayon. Tita, umalis na po kayo. Wala takot na sila ngayon. Huwag po kayo madamay. Gusto na umalis? Huli na. Nagalit si Isabela. Patay kayo. Kayong si Rafael Santos, di ba? Mahal na mahal ka ni Andrea. Binigay niya lahat. Binastos mo pa siya. Binastos mo siya. Pinagtaksilan mo siya. Binastos mo siya. Gusto mo pang sirain ang kanyang kamay. Hayop ka ba? Walang koneksyon at napapansin lang sa akin. Nababeng ito. Walang dapat ikatampo. Gumigising siya ng maaga para lang sa iyo. Akala ko ikaw ay mabait, pero ikaw ay traidor. Para sa kanyang uri. Walang dapat magagusto. Gusto niya akong pakasalan? Alam mo ba kung sino ako? Ako ay kinilala ng punong tanggapan ng Grupo Mabini. Gusto niya ako? Hindi siya karapat-dapat. Sapat na! Wala ka ng Grupo Mabini madaling makita. Dahil kay Andrea, binigay niya ang kanyang disenyo at ipinasa sa iyo ang patent. Tama! Ganyan nga! Tama. Tama! Tama! Ang disenyong ito ay binigay ni Andrea. So ano ngayon? Isang simpleng babae na tanggap ko ang kanyang bagay ay isang malaking karangalan para sa kanya. Naisip po ba ang lahat ng ito? Pwede mawala anytime? Ano? Maalis? Matandang babae ka? Baka wala kang utak? Ang aking parangal ay utos ng punong tanggapan ng Grupo Mabini. Rafael Santos, dahil hindi sa iyo ang patent, ang iyong parangal, pagtaas ng posisyon ay mawawala din. Sa tingin ko, gusto mo akong i-report? Ngunit ngayon, hindi lang ako pinarangalan, kundi naging kasintahan ni Isabela. Gusto mo akong i-report? Sino ka ba? Magtangkang laban. Wala kang buhay! Alam mo, si Rafael na yon ay aking nobyo. Pinapayuhan kita, huwag kang tanga. Hindi lang sa baybayin ng luntian. Kahit sa buong lungsod ng 3 ilog, walang may lakas ng loob na labanan ang Pamilya Cruz. Tita, umalis na po kayo. Malakas ang Pamilya Cruz. Hindi ako karapat-dapat. Tungkol sa patent, susulat ako sa punong tanggapan, ipapaliwanag ang sitwasyon. Kung may problema, ako ang mananagot. Walang hiya? Wala kang buhay? Susulat sa punong tanggapan? Patayin kita ngayon! Senyorita Isabela, napakakwapo mo. Wala namang masama, may 500 tao dito sumusunod kay tatay sa isang salita ko. Parang utos ng hari, kasama ka na rin. Bigyan kita ng pagkakataon. Yumuko at humingi ng tawad, amamin ang kasalanan. Papayagan pa kitang manatili. Kung hindi, sa isang salita ko, ipapalayas kita dito at magmakaawa. Narinig nyo? Ang anak ko ay mapapang-asawa ng Cruz. Kayo dalawang basura. Gusto ba magsulat ang reklamo? Kung magsulat kayo, puputulin ko ang inyong mga kamay. Kayong mga basura sa lipunan, kahit isulat mo ang libong reklamo, walang mangyayari. Hindi ako naniniwala na kayo ang may hawak ng mundo. Hindi. Kung ayaw mong maniwala, ako mismo ang magpapaalis sa iyo ngayon. Kung sabihin ko lang, sa buong 3 ilog, walang lugar na tatanggap sa iyo.
Ang tanging paraan ay maging pulubi. Andrea, nung nasa kalye ka, nilalamig at may lagnat, nang gumaling ka na wala ang lahat ng alaala. Walang koneksyon, walang background. Kung galitin mo si Bella, magiging pulubi ka. Yumuko ka na ngayon, ang pinakamahusay na pagpipilian mo. Rafael Santos, ikaw ang dapat yumuko at humingi ng tawad. Hayaan mong sabihin ko, malapit ka nang umiyak at yumuko para humingi ng tawad. Ano? Gusto mong yumuko? Ang nobyo ko sa basura. Okay, maliban na lang mamatay siya. Dadalhin ko si Rafael at susunugin ang kanyang puntod. Ikaw, kayong pareho! Sino man tatay mo? Sino man tito mo? Kung maglakas loob silang pumunta dito, papatayuin ko silang lahat! Hello? Kumusta, Asistente Marco? Manager Arturo, may magaling kang anak. Pumunta ka ngayon mismo sa lugar ng parangal na pampupulong. Si Asistente, Marco mismo ang tumawag. Ang panggulo nasa pabrika na ba? Opo. Asistente Marco, pupunta na po ako! Ano? Nahanap na ang senyorita. Nasa pabrika ng dalang makiling? Okay, naiintindihan ko. Walang galang. Ilaloko mo pa na yurakan ng tatay at tito ang kanilang dangal. Okay, maganda. Ikaw ang unang nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Guardia! Ho! Siraan ang kanyang kamay. Itapon siya. Anong gagawin mo? May problema sa akin lang. Huwag mag-alala. Hindi ka makakatakas. Anong tinitignan nyo? Atakehin nyo. Sino ang may lakas? Ang lumapit sa amin, mamatay kayo! Anong kaguluhan ito? Tatay, narito ka na. Tito Gure, Anak, hindi ba ngayon ang iyong parangal? Ano nangyayari? Tito, si Andrea ang may kasalanan. Hindi niya bitawan si Rafael. Pinuto niya ang parangal ni Rafael at ang pagtatanong niya sa akin. Hindi ko alam saan niya nakuha ang babaeng ito. Pinilit niya ako at si Rafael at pati po kayo lumuhod at humingi ng tawad. Ano? Walang utang na loob! Galit ka na, no? May lakas ka pang gulo dito? Bakit hindi mo muna tanungin ang anak mo kung ano ang ginawa niya kay Andrea? Siya lang naman, isang ulila. Kung hindi iniligtas ng anak ko, patay na siya. Sinasabi nga, utang na loob ay di mababayaran. Ano man ang gawin ng anak ko ay hindi labis. Ikaw naman, sino ka ba? May lakas ka pang utusan ako? Alam mo ba kung saan ka naroon? Totoo nga, daya ng ama. Ang ginawa ng anak mo ay dahil mayroon kang walang utak na ama. Matandang babae na mapangahas! Bakit na nagsisisi sa akin? Gusto kong makita kung gaano katigas ang bibig mo. Guardia, tanggalin ang ngipin niya! Huwag mong saktan siya! Unahin ko siya bago ka! Ana, ayos ka lang? Ayos lang ako. Pangulo, naayos na lahat. Sa loob ng 10 minuto, lahat ng tao ay nandito na. Okay. Huwag kang mag-alala. Isang 10 beses yang ibabalik sa'yo. Oh, sino ang babayaran 10 beses? Ikaw, magluluhod ka sa lupa, sasampal ka sa muka at hihingi ng tawad kay Andrea. May tapang ka pa. Bakit kayo nakatayo lang? Sugot! Sakil! Isang araw lang hindi... May tapang ka nang labanan ako? Ama, ang matandang babae may baril siya kanina. Mag-ingat ka. Kakutsan. Sa gitna ng araw, maraming tao. Magpapakamatay ba siya? Bigyan mo siya ng lakas, hindi niya magawa. Sa akin? Ngayon, turuan natin siya. Huwag saktan! Sumobra ka na! Tama! Pamilya Santos, bakit yung sinasaktan si Andrea? Umalis! Anong masama doon? Hindi lang siya, kayo rin! Umalis kayo! Hindi ako aalis! Maraming tulong si Andrea sa amin, lalo na sa inyong pamilya. Kayo naman, parang vampira na walang puso. Kung sasaktan niyo si Andrea, hindi ako papayag. Tama! Hindi din ako papayag! Tama! Hindi kami papayag! Ang ingay! Mga manggagawa lang kayo. Walang utang na loob. Palalayasin ko kayo lahat. Jasmine, okay ka lang? Okay lang ako. Ngayon, papadalsikit si Andrea. Sino ang may lakas ng loob na magsalita para sa kanya? Anong sabi? Hindi kita papayagang saktan si Andrea. Jasmine, nakalimutan mo ba na nasa ospital pa ang anak mo? Kung walang PhilHealth ang pabrika, makakayanan mo bang gamutin ang anak mo? Na-fired na ang asawa mo. Ngayon, ikaw lang ang kumikita para sa pamilya.
Kung ma-fired ka, tingnan natin kung tatanggapin ka pa niya. Ikaw din. Ang anak mo ay nasa edad na pumasok sa kolehiyo, di ba? Maniniwala ka ba na ma-fired ka sa akin at walang pambayad sa tuition? Ang anak mo ay magiging manggagawa habang buhay. Kayo na rin. Sino ang sasama sa... Andrea, ang pangit mo. Pinapabigat mo lang. Kung ako sa'yo, mas mabuting mamatay na lang. Gregorio, akin lang to. Harapin mo ako. Walang kinalaman sila. May kinalaman ba sila? Depende sa kanilang pipiliin. Gregorio Santos! Ikaw lang naman isang maliit na asistente. Anong karapatan mo? Tanggalin kami lahat. Tama. Ano karapatan? Tama! Nasaan ang manager? Matagal na yan. Linawin mo ang mata mo, tingnan mong mabuti. Ano ito? Ang appointment letter ng asistente. Pinagkaluban ako ng direktang appointment letter at may tatak ito ng Grupo Mabini. Mula ngayon, ako na ang asistente ng pabrika ng telang makiling. Paano nangyari yan? Tatay, naging asistente ka na. Magiging mayaman na tayo. Ikaw? Paano ka naging asistente? Si Andrea, traidor! Ako ang magilinis sa kanya. Kung sino man ang tumulong sa kanya, walang makakatakas. Hindi. Kahit tanggalin mo ako ngayon, hindi ko hahayaan na apihin mo si Andrea. Tama! Kayo mga walang utang na loob! Kayo ang naghahanap ng kamatayan! Mula ngayon, lahat kayo ay tinanggal. Mag-ayos ng gamit at umalis na! Hindi ako alis! Gregorio Santos, anong karapatan mong tanggalin siya? Sila lang naman mga mababang manggagawa. Bilang asistente, may karapatan na akong tanggalin sila. Merong ako dito. Sila, hindi mo matatanggal. At huwag maging masaya. Ang posisyon mong ito, hindi mo magtatagal. Pakinggan mo ng mabuti. Ito ay galing sa Grupo Mabini, ang aking appointment letter. Sino ka ba? May lakas ka bang insultuhin ang Grupo Mabini? Sinabi ko na. Yun mong. Asistente manager ay top. May lakas ka ng loob! Ang tapang mong sirain ang appointment letter. Patay ka na! Gregorio Santos, hindi ka lang hindi magiging asistente manager, kundi pati ang iyong kasalukuyang posisyon ay tatanggalin din. Pakinggan nyo. Hindi lang ako tanggalin. Patayin pa niya ako. Akala mo, ikaw ang manager ng pabrika. Huh? Manager? Isang maliit na manager ng pabrika ay luluhod din sa harap ko. Ikaw! Ikaw, baliw na babae! Alam mo ba ang sinasabi mo? Tita, May lakas ka ng loob. Hindi lang akong tanggalin. Patayin pa ang aming manager. Tingin ko ngayon, ayaw mo mabuhay pag alis dito. Guardia! Bitbitin siya! Ano ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Anding, huwag kang mag-alala. Panurin mo lang. Hindi ko akalain sa ilalim ng grupo, isang maliit na pabrika ay puno ng kalokohan. Na yon, aalisin ko sila. Linisin natin. Aliw na babae. Sa lipunang ito, ang panlaban ay galing at koneksyon. Ano karapatan mo musgahan kami? Gregorio, malalaman mo rin. Pati na ang mga manggagawa na pinagsasamantalahan, bibigyan ko ng parangal. Ako na po ang bahala. Parangal pa. Pinapalabas mo lang na mayaman ka, no? Ang tapang inyong dalawa! Tawag! Ho! Panggulo kayo na ito. Kung mapansin niya ako, magiging malayo ang mararating ko. Nandito na si Manigulo! Hayaan natin siya magdesisyon. Anong ginagawa ninyo? tatay, bakit po kayo narito? Nandito ako para salubungin ng isang VIP. VIP? Tama! Siya ay isang VIP. Paalala ko sa inyo, sa pagpupulong ngayon, huwag magulo! Wala pong problema kung mapansin tayo ng VIP na ito. Walang limitasyon ng ating kinabukasan. Tatay, huwag kang mag-alala. Ako na ang magpapalaya sa mga gulo-gulo na ito. Baliw na babae! Hindi ka ba matapang kanina? Pinapaluhod mo pa ang aming manager! Maniniwala ka bang babasagin ko ang bibig mo? Arturo, narinig mo ba? Ikaw na, manager. Napakadaling mo. Itay, anong nangyari sa'yo? Walang galang! Pinagalit mo ang aming manager! Umasa ka na! Itichi mo, yeah! Itay, anong ginagawa mo? Patay na.
Patay na tayo. Ano ang nangyayari? Di ko alam. Gregorio, nakita mo na? Totoo ang sinabi ko. Ikaw ang susunod. Baliw na babae! Bago pa dumating ang mga boss, nagkakagulo ka pa. Pinagalit mo ang aming manager. Guardia, bitbitin siya palabas at tirahin ang paa. Paluhurin siya at magsisi. Walang utak! Sumilens ka! Ititsin mo yan! Manager! Sir, ano nangyari? Manager? Uy, tingnan mo. Nag-aaway sila. Walang utak! Alam mo ba kung sino ang tinuturo mo? Manager! Baliw lang yan! Manager! Hindi! Manager! Hayop lang yan! Uhaw sa dugo! Manager! Walang mata! Buong pamilya ninyo ay hayop. Alam mo ba, sa isang salita lang niya, ang pamilya Santos ay magwawasak. Manager, baka nagkakamali ka. Ang baliw na ito, walang karapatan sa pamilya Santos. Baliw lang yan. Kanina pa sumisigaw na mabibibilagay daw ng regalo sa mga manggagawa. Oo nga, manager. Huwag kang maloko ng matanda. Yung sinasabing regalo, wala pa rin pinipilitan. Regalo ka! Paano nangyari? Ang baliw na babae, binigyan talaga ng regalo ang mga mahihirap? Uy! Ano naman ang regalo niya sa mga ito? Siguro mga basura lang yan. Bobob lahat! Alam ninyo ba kung sino ang pinahiya ninyo? Sa tingin ko, ang pamilya Santos ay naghahanap ng kamatayan! Ama, sigurado kang nagkakamali. Siya ay baliw na babae. Ano kanyang katayuan? Sa oras na ipakita niya ang regalo, malalaman niya na siya ay basura lang talaga. Walang utang na loob! Sumunod ka! Sapagkat kayo lahat ay hindi natatakot hanggat hindi kayo nasasaktan, sasamahan ko kayo. Ako kasi, laging nagbabayad ng utang. Una, babayaran ko utang na loob. Pagkatapos, maghihigante. Oh, baliw na babae. Mayabang ka. Gusto kong makita kung paano ka magbayad at maghihigante. Ito ay mula sa Grupo Mabini, VIP Room. VIP room, yung Grupo Mabini. Ang lahat ng gastos ng anak mo ay bubusugin ng Grupo Mabini hanggang sa siya ay gumaling. Salamat po. Ano? Hospital ng Grupo Mabini? Pinakamataas na hospital sa buong bansa. Ang mga nakatira doon ay mga mayayaman at makapangyarihan. Kahit simpleng kwarto lang, isang araw ay 10,000 VIP room. Narinig ko isang oras ay 10,000. Imposible. Imposible! 1,000 kada oras? Magkano kaya ang isang buwan? Masyadong mahal ito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Dapat ka nito. Salamat sa iyong tulong. Walang anuman. Dapat lang naman... Kontrata ito. Matapos magtapos, ang iyong anak pumasok na siya sa Grupo Mabini bilang sekretarya ng manager ng Taplong Ilog sa 100 milyon. Ano? Agad na milyonaryo pagkatapos? Sangay pa lang, sekretarya ng manager, ang Grupo Mabini ay monopolista na negosyo. Umaabot sa lahat ng industriya. Ang posisyong ito, maraming koneksyon ang makukuha. Ang aking anak nagtapos na sa kolehiyo. Paano niya makukuha ang 100 milyon? Pasensya na. Tanggapin mo na. Alam ko mabuting ina ka. At siguradong magkakaroon ng magaling na anak. Salamat sa pagsuporta kay Andrea. Regalo ko ito para sa iyo. Original na titulo? Ibibigay niyo po sa akin ang bahay? Bibigyan niyo po ako ng bahay? Tama. Malapit ito sa Batayang Paaralan, ang pinakamagandang bahay, 300 metro kwadrado. Tanggapin mo na. Kahit mawalan ka ng trabaho, mayroon kang matitirhan. Hindi ka na maliligo sa ulan. 10 metro kwadrado? Malapit pa sa Batayang Paaralan? Narinig ko ang bahay doon. 30 metro ay 100,000 na. Ang 300 metro, 1 milyon na yan. Ana, ang babae
Beng to, sino ba talaga siya? Binigay lang niya ang milyon sa mga manggagawa. Hindi po, masyadong mahal. Hindi ko po matatanggap. Tanggapin mo na. Sa banta ni Gregorio, walang umatras. Ang tapang ninyong ito ay nararapat purihin. Ngayon, lahat kayo ay itatalaga sa sangay ng 3 ilog. Ano? Ang mga mahihirap na ito sa sanggay ng 3 ilog. Hindi posible! Hindi ako naniniwala. Impossible. Hindi ako naniniwala. Totoo nga. Kontrata ng sanggay ng 3 ilog. Paano nangyari to? Totoo bang ito ay kontrata ng sanggay ng 3 ilog? Paano nangyari to? Grabe! Dahil lang sinipag ipagtanggol siya, binigyan ng ganyan kalaking biyaya. Bakit ako hindi? Ay, ang tangha ko talaga. Bakit hindi ko ipinagtanggol si Andrea? Ang malaking pagkakataon ay nasayang lang. Oo nga. Pumasok kami sa sanggay ng lungsod! Oo nga. Yun ang imposibleng pangarap namin! Wow! Maganda talaga! Sapat na! Kayong mga bobo. Ang kontrata ay peke. Galit si Andrea dahil iniwan ko siya. Kaya naghanap siya ng artista para sirain ang aking pagpupugay. Siya'y baliw. Paano niya makukuha ang kontrata ng Grupo Mabini? Pinagsama-sama niyo kami? Ikaw, babaeng baliw. At kayo mga manggagawa, ah? At ikaw, napatuloy na sinusundan? Si Kuya Rafael, Andrea. Ngayon, kayong lahat ay babaliin ko ang paa, humalukip-kip, magpakumbaba sa Pamilya Santos. Palaging binabali ang paa. Sa tingin mo, ay kayang kontrolin ng mundo? Oo nga, walang batas sa akin. Sa tingin ko ay hindi mo alam ang limitasyon mo. Ngayon, babalikin ko ang iyong paa. Walang galang! Uhaw ka sa kamatayan! Arturo! Walang kuwang ang mga basura sa Grupo Mabini. Bigyan kita ng 3 segundo. Alisin ang mga peste sa pabrika. Opo. Manager Arturo! Huwag kang maloko ng babaeng baliw na to! Manager, huwag kang malinlang sa palabas ng babaeng ito! Bitawan mo! Manager, tingnan mo ang babaeng to. Parang isang aswang. Siguro ay binabayaran ng isang mayamang amo. Walang galang! Gregorio Santos! Sinasatan mo ang empleyado! Sumusumpa! Walang respeto! Walang kapatawaran ang iyong kasalanan! Manager, silang lahat ay masasama manggagawa. Sumusuway sa utos. Bilang asistente, responsibilidad ko silang disiplinahin. Responsibilidad? Okay, mula ngayon, hindi ka na asistente. Ikaw at si Rafael ay tanggal na sa pablika. Walang pagbabalik! Ay, wala na akong posisyon. Ako ay tinanggal? Ella, suwain mo na ang tatay mo. Ako at ang tatay ko. Pinagsabihan lang ang mga alipin. Bakit kami tatanggalin? Tatay, nagkakamali ka ba? Ginawa mo ito para sa babaeng baliw at tinanggal ang nobyo at biyanan ko? Suminens! Alam mo ba ang gulo na ginawa mo? Anong gulo? Nakatulong lang ako kay Rafael sa pagpagsabihan ng babaeng baliw na yon. Walang utang na loob! Patuloy ka pa rin magsalita ng walang kwenta! Kung ipagpapatuloy mo ang kalukuhan, dadalhin mo ang pamilyang Cruz sa walang hanggang kapahamakan! Ama, ano problema mo ba? Natatakot ka sa babaeng baliw na to? Ang mga baliw tulad niya, di ko mabilang kung ilang pinatay ko taon-taon. Patuloy ka pa rin nagkala! Agad kang lumuhod at humingi ng tawad! Lumuhod ako sa kanya? Mas malang tuwag ko kaysa buhay niya. Ikaw, babaeng baliw, nilandi mo si Ama, di ba? Saan mo kinuha ang lakas ng loob na labanan ako? Sa totoo lang, 40 o 50 ka na, pero maganda pa rin katawan mo. Kaya pala nahumaling si Ama sa'yo. Walang utang na loob! Patuloy ka pa rin nagkalat! Kung ipagpapatuloy mo pa, walang makakatulong sa'yo! Baben, baliw! Wala akong pakialam kung nilandi mo si Ama o may hawak kang ebidensya. Takot siya sa'yo, pero ako, hindi! Sumalans! Lumukot ka! Pera! Okay ka lang? Walang utang na loob! Ikaw, susuntukin mo ako! Susuntukin talaga kita, traitor! Naupo ka bilang manager dahil kay Tito Ramon. Kung malaman ni Tito, ang relasyon ninyo, hindi kanya mapapatawad. Hindi ko akalain na si Arturo, ang posisyon ng manager, ay dahil kay Tito Ramon.
Kuya, ang pamilya ni Isabela ay talagang makapangyarihan. Siyempre naman. Si Isabela ay galing sa mayamang pamilya. Hindi tulad ni Andrea. Walang koneksyon, walang impluensya. Tito Arturo, kung gusto mong manatili sa posisyong manager, magpakabait ka kay Isabela. Tsaka pa, agaran mong iwasan ang babaeng to. Okay, malaki ka na. Hindi na kita mapipigilan. Isabela, ang ginawa mo kanina, ang Tito Ramon at ang Lolo ay nasagasaan mo. Katatawanan. Si Tito Ramon ay pangalawa sa sanggay ng 3 ilog ng Grupo Mabini. Pakinggan nyo, si Tito Ramon ay darating na. Hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi pati ang babaeng to ay maghihirap din. Walang takot! Pasensya na! Patawarin niyo po! Papalayasin ko sila! Huwag na. Sabi niya darating ang tito. Gusto kong makita. Ang isang sangay lang may malaking korupsyon. Oh? Baliw! Pakinggan mo, si Arturo na sinusundan mo ay hindi makapitigil sa akin. Binigay mo lang ang ilang regalo. Pinakamarami. Niloloko mo lang sila na hindi marunong. Isabela, napakagaling mo. Baliw! Patay ka na. Ang mga bagay na to, kung gusto kong ibigay, pwede ako magbigay ng daan. Ang pamilya Cruz sa 3 ilog ay isa sa pinakamalaking pamilya. Sa pera ko lang, mapapatay na kita. Tita, ang tito niya ay pangalawa sa sangay ng 3 ilog ng Grupo Mabini. Ang lahat ng kumpanya ay sumusunod sa pamilya Cruz. Alam kong para sa akin. Alam kong negosyante ka. Para sa akin, hindi mo kailangang ipahamak ang sarili. Nak, huwag kang mag-alala. Wala nang iba. Kung may lakas siya na lumaban sa pera, siguradong matatalo siya. Gusto kong makita. Ang maliit na Cruz, may pera ba sila? Na ipangbabato sa akin. Baliw! Huwag kang mayabang dito. Anong karapatan mo na lang tayin kami? Ang aking dowry para sa kasal ay mapapahamak ka. Kung hindi ako matakot, ano ang gagawin mo? Walang kwenta ang puro salita. Kung may tapang, dare mo bang labanan ako? Kung hindi mo maipakita na mas mahal ang regalo kaysa sa aking dote, ikaw at si Andrea, babaliin ko ang inyong mga paa at ipapahiga kayong lumabas. Okay, kung ikaw ang natalo, lumuhod na kay Andrea at humingi ng tawad. Ikaw din, malalaman mo na napalampas mo ang pagkakataong yumaman. Ang ibig mong sabihin, mas mayaman ka kay Isabela? Walang Arturo. Mga mahirap tulad mo, puro lang yabang. Huwag na kausapin. Sundin mo ang gusto mo. Labanan mo ako. Patatalo kita nang walang reklamo. Tita, huwag niyang labanan. Andrea, huwag kang mag-alala. May handog din ako para sa iyo. Kung gusto nilang maglaban, papakita ko sa kanila. Punta, ilabas ang lahat ng inihanda ko. Popo. Magpanggap pa. Ikaw na baliw na babae. Ano ang maipapakita mo? Kung ipapakita mo, babasagin ko lahat. Walang utang na loob. Boy, ilabas ang aking dote. Ang dote ni Binibining Cruz ay siguradong napakahalaga. Ina, syempre naman. Isang item lang nito. Matatakot si Andrea at ang baliw na babae. Mga mahirap. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang agwat sa pagitan natin. Ang unang dote ay 7 milyong piso. 10 milyon? What? Ano? 7 milyon? Hindi ko nakita sa buong buhay ko ang ganyang kalaking pera. Walang duda, tagapagman ng Cruz. Sa unang dote pa lang, si Andrea na sira-sira. Kahit pagod ng buhay, hindi kayang ibigay. Ang pangalawang dote ay sasakyang Maybach na 40 milyong halaga. Grabe! Sala, milyong sasakyan! Malaki ang puso mo, Binibining Cruz. Paano kayang talunin ka ni Andrea? Ang huling dote, sa 3 ilog, sa Tagpuan Heights, ang Villa Walo, halaga, 300 milyon.
Ano? Tagpuan Heights? Sa Tatlong Ilog? Pinakamahal na subdivision. Mahal na. Walang status. Hindi makikita ang bahay. Narinig ko. Ang mga villa sa Tagpuan Heights 100 ang lahat at saka mas nauna, mas magarbong dekorasyon. Ang presyo, mas mataas pa. Villa Walo bilang dote, binibining Cruz. Sobrang yaman mo. Ang mga dote sa buong Tatlong Ilog, kaunti lang ang may ganyan. Kumusta? Hindi ka pa sumusuko? Susuko? Impossible! Ang mga dote ni Isabela ang katulad ninyo. Kahit hindi kumain habang buhay, hindi kayang bilhin. Yung villa lang ngayon, katulad ninyong mahirap, maghirap ng 3 henerasyon. Hindi kayang bilhin ang banyo lang. Tama. Paalala lang, kung hindi kayo manluhod, ingat sa inyong mga binti. Tita Baka? Andeng, huwag mag-alala. Manood ka lang. Ang palabas ay magsisimula na. Yun lang. Ipapakita mo ba? Takutin mo pa ako? Ano sabi mo? Walang kwenta ang mga iyan. Pinapahiya lang ang sarili. Ang babaeng ito, baliw lang. Hayop ka! Kung hindi makuha ang pera, hindi kita titigilan! Baliw ka ba? Ang aking dote, mas mahal pa sa buhay mo. Ang iyong dote, kumpara sa regalo ko kay Andrea, walang halaga. Itay, bakit ka nagmamadali? May handog akong regalo. Agad mong dalhin sa pulong parangal ng fabrika ng telang makiling. Ipasa mismo sa kamay ni Rafael Santos. Itay, empleyado lang siya ng pabrika. Worth ba na ako mismo magbigay? May impormasyon ako. Si Rafael Santos ay manugang ng Pangulo ng Grupo Mabini. Ano? Worth ba siya? Itay, Grupo Mabini. Kung ganun, nahanap na si Senyorita. Tama. Wala na oras mapaliwanag. Agad kang kumilos. Huwag hayaang maunang iba. Ang kinabukasan ko ay nasa iyo. Opo, pupunta na ako sa Baliparan. Ang lahat ng matataas sa grupo nasa lalawigan ng Malaya na? Opo, Itay. Pupuntahan ko na. Yulitin mo. Bakit po? Yeah. Regalo mo? Matalukan ng nagangalang aso. Walang kahit anong regalo. Kung ngayon makapagbigay ka ng regalo, mas mahal sa aking dot, luluhod ako at magsasayaw ng bangko? Sige, huwag kang mag-back out sa... Unang regalo, telas ng silangan dagat worth 1 million. Pangalawang regalo, antikong puting banga worth 5 million. 5 million. Pangatlong regalo, 2 million na tote. 5 million? Great! Mas mataas ng 2 beses. 10 milyon! Ika-4 na regalo, isang custom na sasakyang pampatakbo worth 10 million. 10 milyon ang sasakyan. Mas mahal pa kaysa sa lahat ng duta ni Bella. Nay, parang nakita ko ang titulo ng Tagpuan Villa 1. Ano? Anong numero ng villa? Una. Ang Philabad ay 17 milyon! Ang Villa 1, magkano kaya ang halaga? 1 bilyon na yan. Ika-5 regalo, Tagpuan Heights Villa, Villa 1. 5 regalo, Tagpuan Heights Villa 1, Palasyo ng Ulap, worth 10 billion. Palasyo ng Ulap? Grabe, 10 billion? Balita sa Tatlong Ilog, pinakamataas na estado. Para manirahan, kailangan bilyonaryo at may malaking kapangyarihan. Imposible! Siya ay baliw. Siya lang kabit ni Arturo. Paano niya mabibigay ang mamahaling regalo? 7 bilyon? 7 bilyon? Hindi ako nagkamali? Ang kita ng pabrika, 500 milyon lang. Ang babaeng ito, sino ba talaga siya? Ang regalong binigay, ang galing naman. Imposible! Hindi maaring palasyo ng ulap! Totoo? Palasyo ng ulap? Bakit ikaw isang baliw kayong bilhin ito? Bella. Tita, ito ay para sa akin?
Anak, ito ay bahagi lamang. Sa hinaharap, marami ka pang matatanggap. Pangunahing palabas ay malapit na magsimula. Rafael, ang mga regalong ito ay para sa iyo at Andrea, para sa inyo. Ngayon, wala ka nang kinalaman dito. Ano? Para sa akin? Tita, ang totoo. Maling pagkakaintindi lang. Maling pagkakaintindi lang. Huwag! Maling pagkakaintindi lang. Isang pamilya tayo. Bakit nakita ang mga bagay? Nagbago kayo. Tita, pakikinggan niyo po ako. Ang totoo. Bakit? Di ba sinabi mo, ang mga dala ko ay basura at gusto mo sirain lahat? Huwag! Tita, paano naman po? Ang mamahalin ng mga dala niyo. Paano ko sasaktan to? Mapagpanggap ka at walang paninindigan. Di mo kayang sirain? Okay, ako na lang. Wag! Ang aking perlas ng silangang dagat! Sayang naman. Ang aking milyon ay binasura lang! Patuloy ka. Di ba gusto mong sirain? Huwag! Tita, huwag isirain! 5 milyon ang kalaban nito! 5 milyon na pala! Anong 5 milyon sa pagmamahal ni Andrea? Walang utang na loob ka. Nilapastangan mo siya. Hindi karapat-dapat sa kahit anong regalo. Andeng, suwayin mo si tita, huwagin dali ng mga to. Gusto kong magbalik tayo. Puntahan natin ang civil registrar. Okay ba? Hindi. Alisi lahat. Naiwan ko pa ang malaking yaman. Imposible! Di kilala ni Andrea ang babaeng mayaman. Anak, sumunod ka sa akin. Isabella, ang regalong ito, mas mahal ang daang beses sa indote. Ayon sa Taya, dapat mo bang lumuhod kay Andrea at humingi ng tawad? Asistente. Kinagawa niyo? Bitawan niyo ako! Kung hahawakan niyo ako, hindi kayo mapapatawad ni Tito Ramon! Kahit si Tito Ramon, luluhod din at magsisisi sa ginawa mo. Matilio! Anak, kung paano niya sinaktan ka, gawin mo sa kanya. Andrea, sinasabi ko sa'yo, kung hahawakan mo ako, sisisihin mo ang ginawa mo! Itigil niyo! Tito, dumating ka rin. Okay ka lang, Bella. Ang mga walang hiya! Gusto nila akong suntukin! Tito, huwag mo palapasin sila! Ano? May lakas kayong suntukan ng pamangkin ko. Wala na kayong balak na mabuhay! Huwag kang mag-alala, tatay. Sa usaping ito, siguradong gagawin ko ng maayos. Siya ang naghain ng Taya. Natalo siya. Dapat tanggapin niya. Walang kwenta! Kailan ako natalo? Nakita ng lahat dito. Ang regalo ni tita mas mahal kaysa sa iyo. Tama. Nakita namin lahat. Anong ingay niyo? Wala nang balak mabuhay? Isabella, walang sinumang makapagsisinungaling sa harap ko. Mayabang ka. Kung hindi ko alam, baka maniwala pa ako. Anong suot mo dyan? Isang plastic na kwintas? Ang kwintas niyang yan, baka hindi man umabot ng 10 piso. Plastic na kuwintas? Sinabi ko na nga si Andrea na mahirap. Walang kakilala na may... Nabuko ka na, no? Nagustuhan mo ba, Inay? Ang kwintas na ito, bakit katulad ng lagi kong nakikita sa aking panaginip? Plastic na kwintas? Maloko na ako ng babaeng ito. Kung ganoon, ang mga regalong binigay mo, puro peke. Binibining Cruz, peke talaga. Kung hindi, bakit nagmadaling umalis? Takot na malantad. Gusto mong magpanggap, maglagay ng disenteng kwintas. Ang kwintas na ito,
Binili mo sa tindahan ng papel? Tingnan nyo, ang kwintas na binili ko para kay Isabela. Insane! Tingnan mo. Ang nasa leeg ko, ano ang kwintas na ito? ₱1,000,000 na kwintas na perlas. Ikaw lang ang mahirap, ang nagsusuot ng murang plastic na kwintas. Ang kwintas na ito, ang pinakamahalaga sa akin. Wala sa katumbas, ang milyon mong kwintas. Kahit 5,000,000 o 100,000,000 para sa akin, hindi nito kayang pantayan. Pakinggan nyo! Ano sinasabi ng babae ito? Isang basurang kwintas, sa kanya ay naging walang halaga. Ako ay nagtataka. Bakit ang aking milyong kwintas na bato ay hindi kayang pantayan ang plastic mong kwintas? Dahil ang kwintas na ito ay regalo ng aking anak noong siya ay 5 taong gulang na nagtrabaho para sa akin. Ang kwintas na ito, kasama ko na ito sa loob ng 15 taon. Walang kwintas ang makakapantay dito. Kaya pala, sa huli, regalo ng anak mo. Kung basagin ko ito, hindi ka ba masasaktan? Subukan mo! Anong hindi ko kayang gawin? Basura lang itong kwintas na ito. Galit na agad? Pinapangaralan kita. Kung sirain mo ito, ipagbabayad mo ng buhay. Ano sabi mo? Ipagbabayad ko ng buhay? Okay, nandito si Tito Ramon. Nandito lang siya. Subukan mong hawakan ako. Kahit sirain ko ito ngayon, ano naman? Anong magagawa mo? Oh no! Pinakasensitibo ito ni Pangulo. Pinaka-sensitibo? Oh, may isang kilalang negosyante na binatirang luma at pangit ang kwintas ni Pangulo. Kinagalit si Pangulo at ipinasara ang kumpanya nila. Dahil ang sinabi na pangit ang kwintas, ipinasara ang kumpanya sa loob ng isang gabi. Ang kumpanya niya ay nagsara, nalugmok sa kalsada, pas mababa. Ay naku, mag-grad ka lang. Si Isabela, pinatirang pangit. Gusto pang sirain. Umasa na siya. Basura lang itong kwintas. Ang pamangkin ko ay ikaw ay mapalad. Magbigay ng presyo. Bibili ako nito. Hindi nyo kayang bilhin. Mas mahal ito kaysa buhay ng lahat ng Cruz. Ikaw, baliw. May lakas ka pang hamakin ng pamilya Cruz? Para sa huling beses, ibaalik mo sa akin. Kundi, mawawasak ang pamilya Cruz. Okay. Baliw, panurin mo. Sisirahin ko ito ngayon. Mapanggap ka pa. Wawasak ang pamilya Cruz! Umalis kayo! Patay na. Ang pamilya Cruz ay magwawasak na yon. Baliw, nakita mo ba? Nilakad-lakad ko ang kwintas mo. Ano kayang magagawa mo? Suntukin mo ako. Anding! Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Tita, ayos ka lang ba? Sapat na. Kayo dalawa, lumuhod at humiin ng tawad. Kung hindi, babaliin ko ang mga paa ninyo. Isabela Cruz, patay ka na. Ang pamilya Cruz ay magwawasak na yon. Tawagan mo sila! Bilisan mo! Opo. Manood kayo ngayon! Araw ng pagkikita ng Pangulo at Anak. Lahat ng VIP ay dadalo. Kayo lahat, gumising kayo! Opo. Magkapuna. Hello? Asistente Marco, ano? Opo, pupunta ako! Hindi ako nagkamali. Bago mag-12 ng tanghali, ibig sabihin, tatawag lang kayo at ang pinuno ng sangay sa loob ng 10 minuto. Sino ka sa tingin mo? Sapat na. Huwag ka na magmayabang.
Di mo nga maimbita ang manager ng sanggay ng lungsod. Grabe, manager ng sanay ng lungsod. Totoo bang tinawag na? Oo, ang lakas na koneksyon niya. Magkakaroon ba talaga ng malaking problema ang pamilya Cruz? Manager Jimenez, dumating na po kayo. Narinig ko may okasyon dito. Kaya ako dito para magbati. Magbati po. Manager Jimenez, alam niyo na po ang pagkasintahan ng pamangkin ko. Salamat po sa pagpunta sa kabila ng pagka-busy sa kasal ng pamangkin ko. Mamaya, mag-inuman po tayo. Ano? Ang pamangkin mo ay engaged? Oh, Manager Jimenez, maghintay lang po. Ako na po ang mapapaalis sa mga ito. Reserbahan mo na ang hotel, magdiwang tayo. Huwag na mapaligoy-ligoy. Break their legs and throw them out. Pangkula. Napunta talaga si Manager Jimenez sa kasalukuyan ni Binibining Cruz. Malaki ang impluwensya ng pamilya Cruz. Kuya, dapat makipag-ugnayan ka sa pamilya Cruz. Tama anak, mag-focus ka dito. Limaris, manot ka. Bella, halos maloko tayo ni Andrea. Yung babeng walang hiya. Huwag kang magpatalo. Kung hindi, sa kanyang pangungulip, siguradong ayon pa rin siya. Okay. Pakyatin mo ang binti ni Andrea at ipabali mo. Ako na ang magturok sa babaeng baliw na yan. Manager Jimenez, ayos ka lang? Wala kang problema? Hay, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito ay malalagpasan din. Bilisan, umalis na. Andrea, yung mga mahirap tulad mo ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang lakas ng loob mong gawin akong masama. Maghihintay ka sa wheelchair habang buhay. Ikaw din, babaeng baliw. Sumalungat sa krus. Gugustuhin kong parang patay na aso, lumuhod at mabakaawa sa akin. Tumulong. Pinigilan siya. Tita, umalis ka na! Ako na ang haharang! Anak, huwag kang mag-alala. Parang patay na aso lumuhod at magmakaawa ang mga hayop na ito. Hayop? Ang yabang mo talaga? Atakihin sila! Tigil! Manager Jimenez, ano po ang inyong utos? Manager Jimenez, baka gusto mong turuan ng leksyon ang babaeng ito? Para sa akin na lang itong gawin. Ikaw kasi, hindi kailangan. Opo, Manager Jimenez. Para sa akin, hayaan na lang si Isabela ang mag-asikaso. Walang kwenta! Tapos na ang pamilya Cruz! Tapos na ang pamilya Cruz? Manager Jimenez. Bulag ka ba? Alam mo ba kung sino ang sasaktan mo ngayon? Siya? Siya lang naman ay isang baliw na babae. Walang kalam! Walang takot sa kamatayan! Walang inuurungan! Sa tingin ko, tapos na ang pamilya Cruz ngayon. Manager Jimenez, baka nagkakamali po kayo? Ang babaeng ito, naglabas lang ng plastic na kwintas. Anong katayuan niya? Ang kwintas na ito ay regalo ng aking anak. Ngayon, sira na ang regalo ng aking anak. Patayin ko ang pamilya Cruz. Jimenez. Ho! Asikasuhin mo silang lahat. Ho! Roberto, marami kang kasalanan. Deserve mo ito. Wala na yon, wala ka na sa Grupo Mabini. Tsaka, lahat ng pamilya Cruz nasa blacklist na ng Grupo Mabini. Huwag tanggapin ang pamilya Cruz. Wala nang pamilya Cruz. Wala na. Tito Ramon, anong nangyari, Tito? Tita, walang kinalaman kami sa kanila. Huwag niyo po kaming patayin ng buong pamilya Santos. Oo nga po. Parehas kayong ipagbabawal. Ano nang gagawin natin? Grupo Mabini, Miguel Ramos ng Sanggay ng Malaya, may dala pong 100 milyong premyo para sa pagkapanalo ni Rafael Santos. Si Boss Miguel yan! Ang tatay niya ay si Ginoong Ramos, ang pamahalaan ng Grupo Mabini sa Malaya. Grabe! Tao katulad niya, nagpunta mismo para batiin si Rafael. Ginong Santos, binabati kita sa ngalan ng Grupo Mabini sa iyong pagkapanalo. Para sa iyo ang premyo, 1milyong piso. Pinayagan ng kuno, tanggapan si Ginong Santos ay direktang magtatrabaho sa Sanggay ng Malaya bilang asistente ng aking ama tauna. Sahod 100 milyong piso. Ang kontrata. Para sa iyo ang kontrat. Direktang asistente ng manager, 100 milyong taon ang sahod.
Grabe! Sangay ng Grupo Mabini ay namamahala sa buong negosyo ng Malaya. Kung makapasok si Rafael bilang asistente, ang Pamilya Santos ay magiging mayaman? Pamilya Santos ay magiging pinakamayamang pamilya sa Malaya. Ginong Santos, ayon kay tatay, ay naghihintay sa inyo. Oo nga. Si tatay mismo may 2 pasalubong para sa iyo. Una, isang custom na Mercedes-Benz na nagkakahalaga ng 100 milyon. Ang pangalawa ay isang malaking villa na nagkakahalaga ng 500 milyon. Mangyaring tanggapin po. Boss Miguel, sobra na po. Anak, napansin ka ng manager ng sangay ng Malaya? Yung maliit na manager ng sangay ng lungsod? Walang kwenta ang blacklist niya, di ba? Siyempre, ang tadhana ay umiikot. Ngayon, ako naman ang maghahatol sa babaeng... Hato mo ako. Kahit ikaw? Ako ngayon ay asistente ng manager ng Malaya. Sa tingin mo, protektahan ka ni Jimenez? Tita, ang mga opisyal ay may malaking impluwensya. Para sa akin, huwag nang magpakasakit. Anak, huwag mag-alala. Ang kayamanan ni Rafael ay mawawala din. Paliv na babae! Anong sinasabi mo? Si Ginoong Santos ay piniling parangalan ng Pangulo. Kung mapapalakas ko siya, siguradong aasenso si tatay. Hindi ko akalain na mapapalaban sa kanya. Dumating na ang aking pagkakataon. Arin na, babae! Ang pagpaparangal dito at ang paghirang kay Ginoong Santos ay utos ng punong tanggapan ng Grupo Mabini. Ang tapang mong insultuhin si Ginoong Santos. Alam mo ba ang mangyayari sa'yo? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Nagalit ka kay Ginong Santos. Nagalit ka na rin sa akin. Kayong dalawa. At ikaw, mahirap na to. Lumuhod kayo. Humingi ng tawag kay Ginong Santos hanggang sa magustuhan niya. Threatening me? Deserve pa ng Pamilya Ramos? Sa sinabi mo, ayaw mo ba sa Pamilya Ramos? Boss Miguel, ang baliw na to ay napakasuplado. Hindi lang ako. Kanina pa siya may sinabi. Binigyan ng 10 minuto si tatay. O bago mag-12 Feb, dapat nandito na siya. Nakaayos na po. Okay, 10 minuto, dumating si Ginoong Ramos. 10 minuto para makarating dito si tatay? Tama! Miguel, mas mabuting huwag kang magpakitang gilas at magyabang. Kung hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Boss Miguel, 5 minuto na ang lumipas. Antayin natin matapos ang oras. Tingnan natin kung paano nila ipapaliwanag. Ang galing mo mabiro! Ang tatay ko ay manager ng lalawigan. Pinapansin pa ng Pangulo. May lakas ka pang magkwento ng kalokohan? Maniniwala ka ba? Tatanggalin ko dila mo? Miguel, walang galang! Walang galang. Huy, hindi ba ikaw si Matandang Jimenez ng 3 ilog? Bakit? Susuportahan mo siya? Miguel, kung saktan mo siya, mapapahamak ang Pamilya Ramos. 3 ilogong pamilya, Ramos ang may hawak. Sino ang makapapahamak sa amin? Parang gusto mong mamatay? Miguel, malapit na si tatay. Hindi mo alam ang gulo mong ginawa. Sa oras na dumating si tatay, mas masahol ang mangyayari sa inyo. Sa Malaya, sino ang magsasaktan sa Pamilya Ramos? Parang sinasaktan ng Diyos mismo. Boss Miguel, napakabayani mo. Kahit ang manager ng lungsod, walang magawa sa suntok mo. Ginoong Santos, ang Pamilya Ramos, ang hari ng Malaya. Kung may manakit sa iyo, papatayin ko ang buong pamilya nila. Ang Pamilya Ramos lang. Anong ipinagmamalaki nila? Sa tingin mo, ay hindi mo kami pinapansin? Boss Miguel, siguro siya ay kabit ni Jimenez. Sabi niya lang, papatayin niya, ilalagay sa blacklist ng Grupo Mabini. Kailangan mong gawin para sa akin. Turuan siya ng leksyon. Ginong Santos, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong makaganti. Salamat, Boss Miguel. Tingnan mo siya, napakaganda pa rin. Ako si Boss Miguel. Gusto ko ang mga babae na katulad mo. Ganito na lang, bibigyan kita ng pagkakataon. Humalo kay Pip na ngayon at humingi ng tawad kay Ginoong Santos. Hanggang sa siya ay mapasaya. Walang takot ka. Darating ng tatay mo, sisira niya ang bibig mo. Sisira mo bibig ko. Paano? Ganyan? Ganyan? 5 minuto na lang. Later, malalaman mo kung gaano kakatanga at katawa-tawa. Binibigyan na kita ng mukha. Kung magyabang ka pa,
Babayo kita hanggang hindi ka magregla. Miguel Ramos, deserve mong mamatay! Miguel Ramos, dapat ang mamatay! Sa tingin ko, kayo ang dapat mamatay. Habang si tatay ang manager ng sangay, kahit sino mang nakasagasa kay Ginoong Santos, hindi ko kayo papatawarin. Baliw na babae. Hindi ka ba mayabang? May lakas ka pa, ipatanggol si Andrea. Ngayon, ipapaluhod kita at humingi ng tawad. Kayo ang luluhod. Kasama siya. Walang makakatulong sa inyo. Katatawanan. Habang si tatay ang manager ng sangay ng Grupo Mabini sa lalawigan ng Malaya, walang makapapaluhod sa akin. Bobong lalaki. Si tatay mo man. Hindi kayo mapoprotektahan. Ano sabi mo? 3 minuto. Si tatay mo, kasama siya. Luluhod kayo at humingi ng tawad. Bigyan kita 3 segundo. Luhod ka na ngayon at humingi ng tawad sa amin. Kung hindi, sa harap ng lahat, huhubarin kita at lalaruin. Huwag mo hawakan! Patay na si Andrea. Miguel Ramos, kilala sa paghihiganti. Hayop na babae. Binastos niya ako. Patayin siya. Hindi pa rin mababawasan galit ko. Hayop ka? Gusto mong maputulan ng kamay? Hayop ka, siniko mo ako. Wala kang alam kung sino ako sa Malaya. Wala akong pakialam kung gaano ka malakas. Habang nandito ako, hindi ko hahayaan mong saktan si tita. Hindi mo payagan? Hindi mo papayagan? Sino ka ba talaga? Ang tatay ko ay manager ng Grupo Mabini sa Malaya. Walang magulang na puta. May tapang kang magmayabang. Karapat dapat ka ba? Dalawang minuto na lang. Salamat, nakarating din. Andeng, ayos ka lang? Tita, ayos lang ako. Pasensya na. Nadamay ka sa gulo. Sinabi ko na, kung sino man ang sasaktan ka, sisiguraduhin kong magbabayad siya kasama na ang pamilya Ramos. Ikaw lang naman, babae ng manager ng sanggay. Walang hiya ka talaga. Gusto mo magbayad ang pamilya Ramos? Ang tapang mong, sabihin niyan, hindi ka nahihiya? Baliw na babae. Sa posisyon ng pamilya Ramos, hindi na kailangang lumabas. Isang utos lang, ikaw at si Andrea na basura ay mapapahamak. Kuya, si Andrea naman ay ulila na walang magulang, walang pamilya. Tama, patayin na lang siya para magkasama sila sa ilalim para makagawa ng kabutihan. Rafael Santos, wala kang natutunan. Nakalimutan mo na ang paghingiin ng tawad? Baliw na babae! Ang pamilya Santos ay sinusuportahan ni Boss Miguel. Huwag kang mayabang! Ang pamilya Ramos ay malapit ng bumagsak. Pamilya Ramos lang? Hayaan mong sabihin ko, ang tapakan ka parang langgam lang. Ang babaeng tulad mo, pag nasawa na ako, bibigyan ng sira na sapatos, pagkatapos ibebenta sa bundok. Wow! Galing! 1 minuto. Kailangan kang lumuhod at lilingguin ang aking sapatos. Gusto mo akong lilingguin? Sige, hubarin kita at lilingguin. Magpakamatay ka! Ikaw, babing baliw. Pinugbog mo ako. Okay lang po kayo, tita? Okay lang. Last chance na to. Humaluhip-kip, humingi ng tawad sa amin ni Ginoong Santos. Sumunod ka sa akin. Kung hindi, patayin kita ngayon mismo. Last chance mo na rin. Kung ayaw mong tanggalin sa Grupo Mabini, humalukip-kip at humingi ng tawad. Magpakamatay ka! Sugot! Hubarin niyo ang damit niya! Kayo mga walang hiya, gusto nyo ba? Sa gitna ng araw, walang batas na ba? Walang hiya. Gusto mong mamatay? Sige, ipabibigay ko na. Bubugin niyo siya. Pagboga! Bigyan niyo siya! Alice! Miguel, pumunta ka dito ngayon mismo. Kung hindi sa loob ng 10 segundo, sagutin mo ang consequences. Baliw. Magaling kang umarte. 5 segundo na lang. 5, 4, 3. Oras na. Nasaan siya? Nasaan si tatay?
Mayabang ka lang. Sige, ako mismo ang papatay sa'yo. Pamahalaan ng Grupo Mabini, si Gino Ramos! Tatay, bakit po kayo narito? Grupo Mabini Pamahalaan ng Malaya. Miguel Ramos, pagpupugay sa Panggulo. Tatay, nagkakamali po ba kayo? Siyang pagulo ng grupo! Miguel Ramos, ang galing ng anak mo. Pinamalo niya ako. Pinilit akong lumuhod. Gustong hubarin ako. Pinahiya niya ako. Ang tapang ng pamilya niyo. Walang utang na loob! Gusto mong siray ng pamilya Ramos? Tatay, hindi ko alam na siya ang Panggulo. Oo, siya ang nag-utos na gawin yon. Oh, at siyang babeng baliw. Huwag kang umalis! Siya ang nag-utos na break ang paa ng Panggulo! Siya ang nagawa! Hindi ko alam na siya ang pamulo. Si Rafael ang nagutos sa akin. Siya ang may kasalanan. Pangulo, patawarin niyo po kami. Panggulo, bigyan niyo po ako ng buhay. Panggulo, pakiusap po. Pasensya na po. Hindi ako may gawa! Lumuhog ka! Pasensya na po. Tatay, magsalita ka naman. Na yon lang kayo nagsisi? Huli na, kayo ay nararapat lamang. Ipahayag ang utos ng grupo patayin silang lahat. Opo. Guardia, bitbitin sila palabas. Tatay, hindi ako may gawa! Hindi ko maintindihan. Kilala ka sa buong bansa. Bakit ka nagtatanggol kay Andrea? Bakit naman? Bakit naman? Dahil siya ang aking nawawalang anak ng 50 taon. Halika, ipapalagay ko sa'yo. Inay, araw ng mga ina ngayon. Bakit ako pa ang may regalo? Salamat, Andeng, sa pagiging anak ko. Dahil sa iyo, ang buhay ko ay kumpleto. Naalala ko na. Naalala ko na lahat. Andeng. Ina! Andeng, ako ang iyong ina. Ina! Andeng, hindi na kita iiwan at hindi na papayag na may manapak sa iyo.